Bakit sa hangin magaganap ang rapture? May isang preacher na nagtanong, bakit daw sa hangin magaganap ang pag-agaw o rapture? Saan banda natin muna mababasa sa Biblia yung tinatawag na rapture? Basahin natin sa unang Tesalonica 4:17. Rantan? Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan yung tinatawag na rapture. Ngayon, nag-establish muna ng premise yung isang preacher. At ang premise niya ay yung nasa Efeso 2:2. Bratan? Dahil yung nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tapos niyan, binasa yan sa KJV. Bratan? Wherein time past, ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So yan, yun daw si Satanas na tinutukoy na prince of the power of the air. At yun daw hangin o atmosphere, kuta ni Satanas, balwarte niya. Si Satanas daw may hawak ng hangin. Siya ang may kapangyarihan dyan. At porke balwarte, hindi daw pinapasok ng kalaban dahil hawak ng ibang may kapangyarihan. As per definition ng isang preacher, ha? At sabi ng isang preacher, pagparito daw ni Kristo upang agawin ng kanyang mga lingkod, papasukin ng balwarte ng kaaway o ni Satanas, at yun nga yung hangin. At pagka balwarte daw ng kaaway ang pinasok, ang ibig sabihin daw nun, si Kristo walang respeto sa may hawak ng balwarte. Hindi daw sindak si Kristo doon. At si Kristo naghahamon daw doon sa may hawak ng kapangyarihan sa hangin. At kaya daw yung hangin ang napili ni Kristo para pasukin dahil yun daw nga ang kuta o balwarte ni Satanas at kanyang mga kampon. At ang katunayan daw ay sa 6:12 ng Efeso. Bratan? Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilibang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ayan, in-emphasize dyan yung kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So, kaya daw nasa hangin, nasa taas, nasa atmosphere, andun daw ang mga kampo ni Satanas. Naglipa na doon. Dahil yun nga daw ang balwarte ni Satanas. Kaya daw si Kristo, sabi ng isang preacher, papasok mismo sa kuta ng mga kaaway niya. Hahamunin niya ng harap-harapan si Satanas at ang kanyang mga kampon. Maghahamon si Kristo. Ang mensahe daw ni Kristo, sabi ng isang preacher, eto na ako. Kukunin ko na yung mga gusto kong kunin. Subok-subukan niyong pigilin. Ibig daw sabihin, sabi ng isang preacher, doon daw sa tiyempo ng pag-agaw o pagdagit sa mga lingkod, yun daw ay harap-harapang pagpahiya kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kumbaga daw sa basketball, sa court mo mismo, harap-harapang kang dinadakdakan ng kalaban mo, wala kang magawa. Ganon daw ang gagawin ni Kristo. Ipapamukha ni Kristo kay Satanas na walang magagawa si Satanas kung gusto na ni Kristong kunin ang kanyang mga lingkod. Ayan, kaya daw sa hangin magaganap ang rapture. Kasi ang hangin, balwarte ni Satanas, at si Kristo papasok sa balwarte ni Satanas para pahiyain si Satanas. Tama nga ba ito? Kung Biblia ang tatanungin. Basahin muna natin ulit yung 2:2 ng Ephesians. Bratan? Wherein time past, ye walked according to the course of this world,
according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ayan. Kung ating mapapansin sa talata, si Satanas ni-refer as prince of the power of the air. Siya ay prince of the power of the air. Hindi prince of the air, kundi prince of the power of the air. So si Satanas, hindi siya yung literal na air na nalalanghap natin, Meron lang kapangyarihan ng hangin at siya ang pangulo nun. At bakit nga ba sinabi ng Biblia na si Satanas ay prince of the power of the air? Ang sagot, inilalarawan lamang noon na si Satanas ay nasa paligid lang, gumagala. Kasi kung paano ang hangin nakapalibot sa sanglibutan, ganon din si Satanas, nasa paligid lang siya. Kasi nga, siya ang Diyos ng sanglibutan. Basahin natin sa 4:4 ng 2 Korinto. Brother, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan, si Satanas pala, Diyos ng sanglibutang ito. Kasi nasa sanglibutan siya, gumagala, parang hangin. Kaya siya ang prince of the power of the air. At katunayan, tinatawag din siyang prinsipe ng sanglibutang ito. 12:31 ng Juan at 14:30 ng Juan. Brother, ngayon ang paghatol sa sanglibutang ito, ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan at siya'y walang anuman sa akin. yan, tinatawag din siyang prinsipe ng sanglibutan. Ngayon, balikan natin yung sinabi ng isang preacher na ito daw hangin ang balwarte ni Satanas. At porke balwarte, hindi pinapasok ng kalaban dahil hawak daw ng ibang may kapangyarihan. Implying na ang mga nasa hangin puro masasama. Kasi nga, hindi pinapasok ng mga kalaban . In this case, yung mga mabubuti. Dahil nga daw, hawak ng ibang may kapangyarihan. Tingnan nga natin sa Biblia. Kung dito nga sa hangin, walang mabubuti. Basahin natin sa Awit 1-4, 104. Brother, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, o Panginoon kong Diyos, ikaw ay totoong dakila, ikaw ay nabibihisan ng karangalan at kamahalan, na siyang nagbabalot sa iyo ng liwanag na parang bihisan, na siyang naguunat ng mga langit na parang tabing, na siyang naglalagay ng mga tahilan ng kanyang mga silid sa tubig, na siyang gumagawa sa mga alapaap na kanyang karo, na siyang lumalakad sa mga pakpak ng hangin, na siyang gumagawa sa mga hangin ng mga sugo niya. Ang kanyang mga tagapangasiwa ay alab ng apoy. ayon, yun palang hangin ginagawa ng Diyos na mga sugo niya. So, dito pala sa hangin may mga sugo din ng Diyos. Kaya, kung pagbabatayan natin yung definition ng isang preacher, na ito daw hangin ay balwarte ni Satanas, at porke balwarte, hindi pinapasok ng kaaway, hindi konforme ang Biblia doon. Dahil sa hangin may mga sugo din ng Diyos. Basahin natin sa 1:7 ng Hebreo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, iyaong ginagawang mga anghel niya mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yan. Kaya pala sa hangin, may mga anghel din na sa Diyos. Kaya hindi papasang itong hangin, Balwarte ni Satanas. As per definition ng isang preacher, Balwarte meaning hindi mapapasok ng kalaban dahil hawak ng ibang may kapangyarihan. Ngayon, siguro ang tanong naman bakit ba itong si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nasa paligid lang at gumagala? Basahin natin sa 5:8 ng unang Pedro. Brother, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat,
Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Ayon, kaya pala gumagala itong kalaban na Diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay humahanap ng masisila niya. Naghahanap pala ng masisila itong Diablong ito, kaya gumagala, kaya nasa paligid-ligid lang. Ngayon, bakit tinawag ng Bibliang si Satanas na Diyos at prinsipe ng sanglibutang ito? Ano bang meron sa sanglibutang ito? 5:19 ng unang Juan, Ratang. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ayon, kaya pala si Satanas, Diyos at prinsipe ng sanglibutang ito. Kasi ang buong sanglibutan nakahilig sa masama. Sabi ng Biblia. Pero, kung mapapansin natin sa talata, may distinction. Yung buong sanglibutan na nakahilig sa masama at yung mga sa Diyos. Magkahiwalay. Kaya pala yung mga sa Diyos, hindi na sa sanglibutang ito. Basahin natin sa 15:19 ng Juan, Adan. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Iyan, kahit pala si Satanas, Diyos at prinsipe ng sanglibutan, pwede palang yung andito sa sanglibutan, hindi masakop ni Satanas, basta tayo'y sa Diyos. Pero ang consequence nun, mapupuot ang sanglibutan sa mga taong sa Diyos. Ang tanong, kung ikaw ba, sakop ng sanglibutan, pwede ka pa bang maging sa Diyos? Basahin natin ulit, Efeso 2:1-5. Brother. At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yan pala yung binabanggit sa Efeso 2:2 na Prince of the Power of the Air, na kahit ang tao, patay dahil sa pagsalangsang at mga kasalanan, dahil lumakad dati sa lakad ng sanglibutang ito, pwede tayong maging sa Diyos, dahil kahit tayo patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay binuhay, nakalakip ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, Diyos man at prinsipe ng sanglibutan si Satanas, pag sa Diyos ka na, wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman. Basahin natin sa 1:13 ng Kolosas. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya yung pagiging Diyos at prinsipe ng sanglibutan ni Satanas, hindi absolute yun. Dahil yung mga sa Diyos, wala na sa kapangyarihan yun ni Satanas. Dahil overall, ang Diyos pa rin ang may kapamahalaan sa langit at sa lupa. 28:18 ng Mateo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. 3:35 ng Juan. Sinisinta ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Kaya,
kahit hangin, sakop pa rin ng Diyos yun. Hindi yun matatawag na baluarte ni Satanas. Dahil lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay kay Kristo. Ang tanong, si Satanas tinatawag sa Bibliang Prince of the Power of the Air. Ano nga ba ang magagawa ni Satanas bilang Prince of the Power of the Air? Ang sagot, dahil nga ang dyablo gumagala para makahanap ng masisila niya sa pamamagitan ng panghihikayat na ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at bumaling sa mga aral ng demonyo. Basahin natin sa 4:1 ng unang Timoteo. Bardan? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yan. Si Satanas, hihikayatin ka na tumalikod sa pananampalataya at makinig sa aral ng demonyo. Dadalhin ka ni Satanas sa kaisipan ng laman. Basahin natin sa 5 hanggang 8 ng Roma 8. Mardan? Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari, at ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kaya si Satanas, bilang Prince of the Power of the Air, ang purpose niya ay isang espiritong mapanghikayat. Manghikayat sa tao na gumawa ng masama. At hindi naman ibig sabihin na yung atmosphere mismo ay baluarte ni Satanas. Ngayon, may sinabi pa yung isang preacher. Kinote niya yung talatang 6:12 ng Efeso, ha? Bartan, pakibasa na nga. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadalibang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Yan, naka-emphasize dyan yung banggit na espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Yan daw ang patunay na nasa atmosphere nga si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ang tinutukoy ba sa Biblia na dakong kaitaasan na yung ating immediate atmosphere? Tingnan natin, ha? 6:12 ng Ephesians, yung high places, yung high, G2032, o yan, above the sky, celestial heaven. Ayun, ang tinutukoy pala doon sa banggit na dakong kaitaasan ay above the sky o heaven. May batayan ba yan sa Biblia na si Satanas nakakapamanhik manaog sa langit? Basahin natin sa Job 1:6 hanggang 7. Bratan? Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Na magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparuot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." Ayan, may batayan pala sa Biblia kung bakit may espiritu ng kasamaan sa dakong kaitaasan. At hindi pala yun yung ating immediate atmosphere, kundi mas mataas pa doon sa ating atmosphere. Katunayan, yung pakikipagbaka nga sa langit magaganap eh. Basahin natin sa 7 hanggang 9 ng Apokalipsis 12. Dan?
At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Pero, kahit nakakapamanhik manawag doon si Satanas, hanggang doon lang siya sa limit na ibinigay sa kanya ng Diyos. Makikita natin yan sa 1:12 ng Job. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Ngayon, balikan natin yung sinabi ng isang preacher na kaya daw sa hangin magaganap ang pag-rapture ni Kristo sa mga banal. Ayun daw harap-harapang pagpahiya kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Dahil ang hangin daw ang balwarte ni Satanas. Nasa Biblia nga ba ito? Ang sagot, wala tayong mababasa sa Biblia na kaya sa hangin magaganap ang rapture ay para pahiyain ng harap-harapan si Satanas at ang kanyang mga kampon. Dahil ang hangin ang balwarte ni Satanas, wala nun. Wala tayong mababasa sa Biblia ang ganon. Ano bang sabi sa Biblia? Ano ba? Kung pagpapahiya ang pag-uusapan. Basahin natin sa 2:13 hanggang 15 ng Kolosas. Radan. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Ayon, sa pagkabuhay pa lang mag-uli ni Kristo, nilagay na niya sa hayag na kahihiyan ang mga pamunuan at mga kapangyarihan. Hindi sa rapture hiniya, doon pa lang sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, nilagay na sa hayag na kahihiyan ang mga pamunuan. Anong pamunuan? Balikan natin ang 6:12 ng Efeso. Radan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan, kaya sa Biblia, doon pa lang sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, na ilagay na sa hayag na kahihiyan ng mga pamunuan at mga kapangyarihan. Hindi na mag-aantay ng rapture, doon pa lang napahiya na. Pero, the question remains, bakit sa hangin magaganap ang rapture? Kasi yung sinasabi ng isang preacher na kaya daw sa hangin magaganap ang rapture ay para harap-harapang pagpahiya kay Satanas. Hindi natin mababasa yon. Ano bang mababasa natin sa Biblia na kung bakit nga sa hangin magaganap ang rapture? Basahin ulit natin yung 4:17 ng unang Tesalonica. Radan. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan. Sa talatang yan, aagawing kasama na nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Bakit sa hangin? Bakit? Basahin natin sa 1:7 ng Apokalipsis. Puntan.
Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. At nangagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ayun, kaya pala sa hangin, para makita siya ng bawat mata. Kasi nga naman, kung di sa hangin, o nasa elevated position, mahirap siyang makita ng bawat mata. Ngayon, maaaring may magsabi na hindi naman rapture ang tinutukoy dyan sa Apokalipsis 1.7 dahil makikita ng bawat mata. Ganito yan, dahil ang karamihan ng mga pre-tribulationists naniniwala sa secret rapture theory. Palihim daw o patago ang rapture at hindi makikita ng lahat ng tao. Although, karamihan sa mga pre-tribulationists ay naniniwala sa secret rapture theory, meron namang widespread acceptance na after umakyat ni Kristo sa langit nung panahon ng mga apostola, ang susunod niyang pagbabalik ay rapture na. Ngayon, under that premise, tingnan nga natin sa Biblia kung talagang totoo ang secret rapture. Basahin natin sa 9 hanggang 11 ng Gawa 1. Yan. Rantan? At pagkasabi niya sa mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila at ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi naman, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin naman ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Ayun. Kung paano pa lang si Kristo, nakikita nila nang dinala sa itaas, tinititigan nila ang langit habang siya lumalayo. Ganon din pagparito ni Kristo, makikita din pagbabalik niya. Kaya pala, pagbabalik ni Kristo sa rapture, makikita siya. Kaya nga sa hangin magra-rapture para makita siya ng bawat mata. Basahin ulit natin ang 1.7 na Apokalipsis. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapap at makikita siya ng bawat mata. At nang nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. May patunay ba tayo sa Biblia na ang intensyon nga ay makita si Kristo pagbabalik niya? Basahin natin ang 27 hanggang 28 ng Lucas 21. Rantan? At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Datapwat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas nyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Ayan. Kaya pala talagang kailangan sa hangin maganap ang rapture. Dahil kung hindi sa hangin, pag tinaas ng mga tutubusin yung kanilang ulo, hindi nila makikita si Kristo. Kasi wala sa hangin. Kaya kailangan talaga sa taas manggaling si Kristo na nasa alapaap para pag tingala nila ng kanilang mga ulo, makikita nila si Kristo. At tama lang naman, nasa langit manggaling si Kristo. Dahil logically, doon siya umakyat, doon din siya manggagaling. Basahin natin sa 13 ng Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung totoo ang secret rapture theory, at kung talagang secret ang rapture wala na dapat sisigaw. Basahin nga natin sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ratan? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw,
may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan, kung secret ang rapture, wala na dapat sigaw kasi maingay yun eh. Hindi lang sigaw may pakakak pa ng Diyos. So ipinaalam talaga, hindi secret. So, alam na natin ang reason kung bakit sa hangin ng rapture. Yun ay para makita siya ng bawat mata. Logically speaking, dahil sa langit umakyat si Kristo, doon din siya manggagaling. Meron pa bang ibang dahilan para sa hangin maganap ang pagbabalik ni Kristo? Basahin natin ang 24:31 ng Mateo. Rodan? At susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ayun. Kaya pala sa hangin, kailangan maganap ang pagbabalik ni Kristo. Kasi titipunin ni Kristo ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanglibutan. So, kailangan talaga sa hangin maganap dahil doon titipunin mula sa 4 na hangin ng sanglibutan o sa east, north, west at south. Basahin natin sa 13:29 ng Lucas. Bratan? At sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Kaya sa hangin o sa taas, kailangan maganap ang pagbabalik ni Kristo. Kasi doon ang meeting point. Doon sa elevated position na yon. Strategic yung lugar na yon para makita siya ng lahat ng mga mata at para matipo ng mga hinirang ni Kristo. Plain and simple. Walang pagpapahanga. Yan ang mababasa natin sa Biblia. Pero para sabihin, kaya sa hangin magaganap ang rapture para harap-harapang pahiyain si Satanas sa baluarte niya. At yun daw ay paghahamon ni Kristo kay Satanas na subok-subukan niyo akong pigilin. Wala tayong mababasang ganon sa Biblia.